pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. At
Bilang 11, 21 hanggang 24. Sinabi ni Moises, ang bayang kasama ko ay 600,000 katao, at iyong sinabi, akin silang bibigyan ng karne na kanilang makakain sa buong buwan. Kakatayin ba kaya ang mga kawan at mga bakahan upang magkasya sa kanila? O ang lahat ng isda sa dagat ay huhulihin sa kanila upang magkasya sa kanila? Sinabi ng Panginoon kay Moises, umikli na ba ang kamay ng Panginoon? Ngayon makikita mo kung ang aking salita ay matutupad sa iyo o hindi. Kaya't si Moises ay lumabas at sinabi sa bayan ang mga salita ng Panginoon. Ang Panginoon ang pakinggan. Nang una ay hindi makapaniwala si Moises na mabibigyan ng Diyos ang mga Israelita sa ilang ng makakaing karne. Alam niya na napakarami ng tao hambing sa kanilang kawan. Ngunit itinuwid siya ng Diyos. Umikli na ba ang kamay ng Panginoon? Sinabi ng Diyos kay Abraham, mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Hindi kapos ang Diyos sa kanyang posibleng ibigay. Sinabi niya, sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin, ang hayop sa libong mga burol. Nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok at ang lahat ng mga gumagala sa parang ay akin. Awit 34, 1, 2, 8 hanggang 10. Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon, ang pagpuri sa Kanya ay sa aking bibig ng patuloy. Nagmamapuri sa Panginoon ang aking kaluluwa, marinig dawa ng mapagpakumbaba at magsaya. O inyong subukan at tingnan na mabuti ang Panginoon. Maligaya ang tao na sa Kanya'y nanganganlong. O matakot kayo sa Panginoon kayong Kanyang mga banal, sapagkat ang mga natatakot sa Kanya ay hindi magkukulang. Ang mga batang leon ay nagkukulang at nagugutom, ngunit silang humahanap sa Panginoon sa mabuting bagay ay hindi nagsasalat. Hindi magkukulang. Ang sumasampalataya sa Diyos ay hindi magkukulang. Sinabi ni David, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Ibigin ninyo ang Panginoon kayong lahat niyang mga banal. Iniingatan ng Panginoon ang tapat. Walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Hindi hinahayaan ng Panginoon na magutom ang matuwid. Hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ang lahat ng mga bagay kasama ng kanyang anak? Pilipos 4:17 hanggang 20. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo. Ngunit mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibasa'y tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo, na mabangong samyo, isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ngayon naway sumaating Diyos at Ama ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ibibigay ang bawat kailangan. Ang mga mananampalataya sa Pilipos ay kaisa ni Apostol Pablo sa pangangaral ng Ebanghelyo
sa paraan ng pagbibigay sa kanya ng kanyang mga pangangailangan. Kinilala niya ang kanilang kagandahang loob, hindi para humingi sa kanila ng dagdag, kundi upang sabihin na ang kanilang pagbibigay ay mabangong samyo, isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Dahil dito ay may pangako ang Diyos sa kanila. Hindi sila magkukulang dahil ibibigay sa kanila ng Diyos ang bawat kailangan nila ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Lucas 6:35-38. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Maging maawain kayo, gaya ng inyong Ama na maawain. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong humusga at hindi kayo huhusgahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Ang pagbibigay. Hindi natin inibig ang Diyos, ngunit tayo ay inibig niya. Wala tayong naibigay sa Diyos, ngunit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng buhay at ng kasaganaan nito. Kung iniibig natin ang ating kaaway, ay malaki ang magiging gantimpala natin dahil tayo ay magiging mga anak ng Diyos. Kung tayo ay magbibigay, ay higit ang ibibigay sa atin ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus, magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa inyong kandungan. Ang pag-ibig ng Diyos at pagbibigay. Malaki ang kaugnayan ng pag-ibig at pagbibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Sinabi ng anak, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya ito sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko, kayo'y humingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas,
Tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.